tinatawag natin na Manila Bay Coastal Cleanup Part 2. Ito yung makabagong bayanihan na initiated by DCRH Manila Broadcasting. Kumbaga ito ay tuloy-tuloy na paglilinis ng coastal water ng Manila Bay magmula sa bayan ng Nabotas hanggang doon sa bayan ng Las Piñas. Actually, ang Manila Bay area consists of different regions yan. It covers Region 4, 4A wherein Cavite area is part of it, then Parañaque, Las Piñas, and then part also ng Nabotas. And then sa Region 3 is part ng Bulacan. For this activity, we have around 150 DFAR personnel and nakadisperse siya sa different areas. So meron kaming area na nag-cater doon sa area ng Las Piñas at saka Parañaque area. Meron din nakadisperse doon sa Nabotas, meron sa bandang Bulacan, sa Ubando, and then dito sa Baywalk. So, meron din kaming 4 na patrol boats na dineploy, and then yung isang patrol boats namin ngayon is nasa Nabotas, and tatlo ngayon yung dito sa area ng Baywalk and Manila Bay, and then yung iba pumupunta sa parte ng Las Piñas. Ang Region 4A, ando sila sa area ng Parañaque, and then Las Piñas, and then part pa rin ng Nabotas, kasama, at saka Malabon, kasama yon. And then ang 3 naman, ando naman sa parte ng Bulacan. It's a part of the social consciousness pa rin natin in saving our environment. So kailangan, alam naman natin ang BIPAR is very conscious in terms of environment protection. So aside from resource conservation and management, pinaka-importante na pang-aalagaan natin ang ating kapaligiran. So alam mo naman, pagka maraming basura sa dagat, andyan ang polusyon na magiging cause pa rin ng maraming problema kagaya ng mga fish kill. So kailangan linisin natin talaga ang karagatan. Malaki ang importansya nito. Kasi alam naman natin na ang nakukuliktang basura ay tunit-tunilada. So with this undertaking initiated by DCRH at saka DPWH, yung basura na yan, imbis na pumunta pa sa kalagitnaan ng dagat, dito pa lang nakukuha na natin. So makikita natin yung pollution na idudulot niya pag nakarating po doon. So with this activity, at least malaki ang naitutulong natin doon. Well, alam mo these days kasi when you talk about our climate change, napakatindi na ng mga epekto niyan sa atin. No? It affects everybody. And alam ko this is one small way to show na nakikiisa tayo sa kalikasan. But at the end of the day, aside from the fact na nilinis mismo yung Manila Bay, I'm sure lahat ng mga tao dito, yung consciousness ng dapat wag na magtapon kasi kung hindi, babalik rin sa atin. Nai-imprinta yan sa utak at puso ng mga tao. And hopefully, pagkatapos ito experience na to, sila mismo, yung mga volunteers at eventually yung mga pamilya nila, yung mga kaibigan nila, masasabi rin nila, kada quarter nag-clean up kami, dapat maging maingat na tayo sa basura natin. And that will be the larger impact pa siguro of this event. Nung una, we were not really planning that this is going to be this big. Meron kasi kaming upcoming foundation, 59 foundation of the Central Colleges of the Philippines sa February. So we have the highlight which is the Mr. and Miss CCP. So ang gusto namin mangyari ngayon that all our student candidates will learn the value of environmental, social relationship, na hindi lamang pang beauty contest. So we want them to get involved. So when we coordinated with the Manila City Hall, they said that we would rather join this activity. They invited us. So this time, not just the candidates, we brought in the entire NSTP students. So that means to say the entire population of the students taking up NSTP classes. Actually, nakaka-inspire itong mga kabataan natin, pati yung mga government workers. Kung titingnan mo, they're here on their own time, nag-volunteer dito. Pagkati ko nga, medyo ubos na yung dumi dito eh. So if this can be done regularly, mas maganda sana. Kasi itong Manila Bay natin, this is a world-class yung Manila Bay. And we don't take care of it enough. At buti naman nakikita ko na yung mga tao dito, they really want to show na gusto nilang alagaan yung kalikasan natin dito. And it's just very inspiring to see young people and government workers cleaning up our Manila Bay. Well, basically, sir, naniniwala kami that if we bring in at the level of the students, significant relevance of the issue regarding the environment, nakakaskade nila ito sa kanilang sariling mga pamamaraan. For example, it doesn't stop at the school. So pwedeng sa bahay nila, they proceed and ituturo rin nila sa mga kamag-anak, sa mga kapamilya.
So kung bawat bahay siguro, if every home will learn the value and the significance of environmental relationship, concerns, so siguro mas magiging madali at hindi na laging nagkakaroon ng clean-up drive. Kasi hindi na aabot sa punto na kailangan maglinis pa dahil sa bahay pa lang, nasisiguro natin na hindi na lalaki pa yung magiging problema natin. Well, alam mo yung sitwasyon natin ngayon kasi hindi natin matakasan yung climate change, no? Nandiyan na yan. We have to be prepared for it and dapat mas maalam tayo, mas maingat tayo when it comes to pollution, to our waste, no? Because at the end of the day, babalik rin yan sa atin eh. So dapat siguro we have to have the mentality na ngayon pa lang we should be as green and as eco-friendly as possible to make sure na hindi yan magiging perwisyo sa atin down the line, no? Have that mindset of being helpful and nakakatulong talaga pagdating sa ating environmental concerns. Sa Manila Bay alone, maraming plano ang BIPAR. In fact, we have the Save Manila Bay project. Hindi lang naman yung cleanup is just part of it, but we have a project on resource rehabilitation and enhancement. So, as of now, for 2013, may nangakaplano kaming proyekto. And then, meron na rin kasi kami regular monitoring na ginagawa on water quality monitoring para ma-determine natin kung ano ang oxygen content ng karagatan. And we are doing this also in coordination with UPMSI, yung hypoxia content ng dagat ng Manila Bay. Ginagawa namin, may research tayo dyan. Pagkatapos, meron kami pinaplano ngayon in coordination with the Philippine Navy and Philippine Coast Guard to come up with a pilot project somewhere here in near Corregidor Island on how we can rehabilitate a portion of Manila Bay para maging show window natin. And then, para rin ma-raise ang social consciousness ng tao on how we are going to manage and conserve the resources of Manila Bay area. And aside from that, ang Region 4A, marami na rin silang mga proyekto na naka-line up. May livelihood component pa rin yan. And so with the Region 3. Ngayon, ang DPWH kasi, base doon sa organization meeting namin with DCRH, isa sa institutional residence ng Manila Bay. Kumbaga, ito yung mga opisina, agency na sa baybayin ng Manila Bay. So, party tayo doon sa paglilinis. Kasi kung ito naman ay madumi, tayo rin ang sasagap ng karumihan na yon. Kung ito ang malinis, tayo rin makikinabang. At we proudly to say na ang contingent po ng DPWH ngayon, katulad ng pangako namin, may 300 tao kami. 9 na dump truck at saka isang tugboat na kasama dito sa paglilinis niyo. So far sa ngayon naman, ang consciousness ng tao is nandun eh. Kasi with also the program of the local government units, pagka sa empowered na ang tao natin on the consciousness on how to conserve and manage the fishery resources, the marine resources, as well as the environment. So, kumbaga sa nagiging voluntaryo na ang involvement ng mga tao. Kagaya nga nitong grupo na to, nang nakikita ko dyan, hindi naman lahat. Meron tayong grupo ng DPWH, BIFAR, pero may mga ibang tao na nakikisali na nakikipulot-pulot ng basura. So doon makikita mo na ang kanilang consciousness na talagang na-empowered na rin sila, na dapat siguro tumulong na rin sila. Well, particularly, nakikita natin na ang mga kabataan ang unang kumikilos pagka nagkaroon tayo ng mga pagkakataon na kailangan natin magtulong-tulong, let's say typhoon or delubyo. Pero siguro, hindi na natin kailangan hintayin yon. Sabi nga natin, mas maganda kung ngayon pa lang lahat tayo magkakaroon ng thinking na ang bawat kilos na gagawin natin makakatulong at makakatulong sa ating environment. Kanina, naunang na-interview yung director ng BIFAR na within a time frame, supposedly, ang tubig dito ay maayos na at makikita natin darating ang araw na mabubuhay ulit yung mga isda na pinagkukunan natin ng hanapbuhay ng karamihan sa ating mga kasamahan. Ang general message po namin, yung kunting basura, ipunin, ibulsa. Huwag na nating pahintulutan na pumunta pa dito sa Manila Binayan. At saka tumulong tayo sa paglilinis. Kasi kung iisa ang gumagawa nito, hindi natin magagampanan yung ating tungkulin.
pambagasaan ito ay holistic approach po yan. Hindi lang individual, hindi lang isang asosasyon, hindi lang isang grupo, kung hindi buong nakatira dito sa Metro Manila. Kasi tayo rin ang makikinabang dito pagdating ng araw. We have to really help in saving Manila Bay, ma-restore natin yung dating ganda ng Manila Bay area para noon maging productive pa rin siya as before. As of now kasi, source pa rin siya ng livelihood eh. So dapat, kung maiwasan natin yung mga nangyayari na mga peace kill, yung malinis natin ng karagatan, magiging mas kapakipakinabang ito sa lahat ng tao, maging sa livelihood, sa pagkain at ganun din sa tourism, yung ma-enjoy nila ang kagandahan ng ating Manila Bay area at makapag-masyal pa rin tayo sa Baywalk ng maayos at makapagkaroon pa rin tayo ng mga leisure activities natin.